namang muli po namang pagbati kay kasi nag-text sa akin kanina si Lieutenant Tong. Pati natin ang isang magandang gabi. So, sir, gusto ko na malaman sa inyo, sir, ano po ba ang mission ng ating po namang or function ng ating po namang Naval Inspector General ng Philippine Navy. Ulitan ko po sa inyo lahat. Bilang tugon sa inyong katanungan, yung mission po ng Philippine Navy, bilang personal staff ng front officer in command, we provide direct advice to the front officer in command, Philippine Navy, on Inspector General Service. We also provide information pertaining to the state of operational readiness of the Philippine Navy. We also actually this operational readiness is daily focused on the performance of accomplishment on the missions, the programs, morale and discipline, efficiency and economy in the utilization of resources. Aside from this, we also provide investigation on specific complaints or allegations and issues unearthed during inspection and those referred by higher headquarters. Medyo hindi lang magkahanda kami ng inspection, magkahanda din po kami ng investigation. Okay. Promote lang po niya from Commodore to Rear Admiral si Rear Admiral Ronald Joseph Mercado po. Siya po ngayon ang bagong Chief of Naval Staff namin. Pinalitan po niya si Rear Admiral Takat po nung kasi po naging siya naman po ang vice com namin. Siya naman po ang vice com namin si Rear Admiral Cesar Takat. Siya po ang vice commander ngayon. Nung nakaraang October 8 po, nagkaroon na po ng donning ng ranks kay Rear Admiral Mercado po. Nung October 10 naman po, nagkaroon din po tayo ng turnover regarding naman po sa Naval Forces Central. Ang bagong commander po ng Naval Forces Central, kasi po yun po yung iniwang posisyon ni Rear Admiral Mercado. Ang bago po natin ngayong commander ng Naval Forces Central, si Commodore Bayani Argarlan ng Air Force of the Philippines. Siya na po ngayon ng bagong commander. Tapos po, nung October 10 po, pinangunahan po ng Philippine Marines ang pagsasara ng 31st RPUS Amphibious Landing Exercise o PMTX-15 po. Lagi po natin binabanggit ni Monday. Nagtapos na po siya. Kasama ang kanilang commander na si Major General Romeo Tanalgo ng Philippine Marines bilang panauhing pandangal po noong October 10 sa Bonifacio Naval Station Grandstand, Marine Barracks, Taguig City po. Opisyal nga po itong nagtapos na ang 12 days exercise na kung saan mas inasa ang kanilang kaalaman sa inter-operational capability sa pagitan ng ating Marines at sa kanilang American counterparts po. Kasama ni Major General Tanalgo, si Brigadier General Jose Joriel Sinabre, ang exercise director po ng PMTX-15. Kasama din nila ang commander ng Amphibious Landing Force ng 7th Fleet na si Rear Admiral Hugh Wetherald. Ang 31st bilateral exercise po ay nagbigay ng oportunidad sa ating mandirigong marino at Amerikanong marino na magkatrabaho ang bawat isa, hindi lamang sa larangan ng pagsasanay, pati rin po sa pagkakawang gawa at nagpatunay nga po dito ang pagkatapos ng isang school building sa Maoyon Elementary School sa Puerto Princesa City, Palawan po, at isa pa sa Beijing Elementary School sa Zambales. Ang ganito pong accomplishment ay nagpapatunay lamang na ang tao ng pagsasanay na ito ay hindi lamang nakakapagpayabong sa kapabilidad at kaalaman ng ating mga mandirigma, bagkus natutulungan pa din po nila ang ibang kababayan natin sa iba't ibang lugar kung ano po yung pwede nilang itulong. Next year po, asahan natin na mas marami silang magagawa. Tapos po kanina, mainit po sinalubong ng atang PN representative na pinangunahan po ni Commodore Primitive Ogo po, Commander ng Naval Reserve Command. Ang Japanese Maritime Self-Defense Force, ito po yung counterpart ng, parang ito po yung Japanese Navy nila. Nagpadala po yung Japanese Maritime Self-Defense Force ng 3 training ship, yung Japanese Training Squadron, na pinangunahan po ni Rear Admiral Hideki Yuasa para sa goodwill visit po dito sa Manila. Magsisimula po ngayon hanggang sa October 16 po.
Oo. Kanina po umaga, dumaong yung 3 barko nila, ang JTA, ang... Pagka sir, yung yung pang ibang mga bilateral exercise, meron na po bang mga binubuo ngayon? As of na, wala pa pong dinugong bilateral exercise. Tapos lang po natin yung 3 bilateral exercise nung nakarang linggo. Bali po siguro pinagpaplanahan pa po yung mga schedule. Okay, so yan po ang ating mga update po sa kabuuan ng Philippine Navy. Samantala, muli po tayong babalik sa ating po namang Naval Inspector General. And of course, si Commander Juan C. Madriaga Jr., ang Chief po naman ng Inspection Division, and Lieutenant Alona Rivera, siya pong Chief na Admin Branch. So, sa ngayon po naman, sir, gusto ko na malaman sa inyo, meron bang, sa pagkakandak po ng ating po namang AGI, paano po ito, paano ang checking na ginagawa ninyo para ma-regulate yung ating po namang against corruption and other malpractices? Actually, tama po yan. Pag may AGI kami, this is a tool that ensures the adherence of the unit to our policies. Pag nag-AGI po kami, we are also checking yung discipline at sa moral ng lahat ng mga personnel ng Philippine Navy. Yun po yung mga tinatunan namin. So, madali lang po naman makita yan. Yes. Pag AGI, meron pong mga ibang in charge po sa pagkakandak ng lifestyle. Okay. Kasi sa isang linggo na ginagawa ko ng AGI, punong-puno po ito mga activities. Okay. So, lifestyle tech, may mga ibang branch po namin sa system. So, na-mention niyo po itong tinatawag nating parameters on how to check management of resources, unit readiness and mission performance and accomplishment. Ano po ba itong mga parameters nito, sir? Actually, ma'am, katulad yung sinabi ni Lieutenant Alona kanina, na-mention niya yung 3 parameters, yung management of resources. When we talk about management and administration proficiency, ang pinag-usapan ko namin yan, ang una namin check yung personnel pila. Siyempre po, binabasa po namin. Iniimbestigahan niyo muna kung talagang ano baka may katotohanan ba ito kasi minsan baka naman magkakagalit lang eh. Hindi naman po. Makikita naman po yung kung hindi lang isang tao yung sumagot. Depende po sa responses nila. So, kung makikita namin na sa respondents, may 10 nagsulat ng gano'n. So, Okay. Oo. makikita namin na talagang problema siya ng isang tao. So, magagawa niyo ng gagawin niyo na action. Na-transfer siya rin. In addition na ating Jesse, Opo. yung Navy, meron kasi kami 3 investigative bodies. Meron kami yung Naval Probo Marshal at saka yung Office of the Ethical Standard and Public Accountability. Ito yung mga nag-investigate sa mga corruption, cases na mga corruption. At saka yung office namin, Naval Inspector din. Yung delineation of function between these 3 is covered by GHQ, AFP particularly yung letter directive dated September 30, 1999. So ito po yung may kanya-kanya kaming function na ginagawa. So sa amin, sa Navy, sa Naval Inspector General, we conduct investigation based on policies. Yung OWESPA, iba naman yung kanilang ginagawa, maging yung Naval Probo Marshal. Yan ang tinatawag na delineation of functions. So, ibig sabihin katulad nito, halimbawa may mga anonymous complaints against any member of the Philippine Navy na dinadala niyo sa inyong opisina. Ito na ba yung nag-adhere na kayo sa existing policy na issue ng GHQ? Opo naman. We adhere to existing policies at kailangan based doon sa paragraph 3A ng nasabing policy to protect the AFP personnel from undue harassment. Only meritorious anonymous complaints or report shall be taken cognizance and then shall be investigated. Baka naman meron ka lang kaaway dyan sa labas, parang i-blackmail ka lang. Nagpadala siya ng anonymous letter, wala naman nakasulat
na pangalan, walang detalye kung ano man yung complaint sa'yo. Basta galit lang siya, nagpadala ng sulat. Kaya malaman po natin kung meron lang masunod sa'yo, papadala ka kagad ng anonymous letter. How about yung kung mga anonymous complaints that are not meritorious? So, paano niyo po ito niresolve? So, kagaya po na sinabi ni Sir Madriaga kanina, kung wala naman pong sufficient na ebidensya dun sa reklamo, wala pong kadita-detalye dun sa is maaaring galit lang siya sa isang tao, walang basis. So, dinidismiss na po yun kasi hindi na po siya tinatawag na nasa kategorya ng meritorious complaint. Pero hindi ibig sabihin po na Babaliwalain na. babaliwalay na kasi pinapile pa rin namin siya for future reference. Pero may certain period lang po yung pagpapile mo. So, after 3 months po, at wala naman ng nagreklamo, the same complaint na related po dun sa anonymous letter na yun, di-dismiss na po talaga. What about yung mga family matters regarding, let's say, yung mga abandonment of the family, mga ganyan? Sino po nag-handle nito? Papasok po sa Naval Proc Marshal. Okay. Doon na po sila, doon na po itatay. Pero bago po pupunta doon, dadaan muna sa amin, i-evaluate muna namin kung saan ba dapat pupunta yung ano. Pero usually yung mga family matters, papasok po sa Naval Proc Marshal. Pero is it alright kung halimbawa namang pumunta muna sa Naval Inspector General? Or iba kasi sa Provo Marshal yan. Dumidiretso na po sila. Dumidiretso na sila. So, pagdating po naman dito sa ano po naman sa ating hindi naman kaila sa atin talaga maraming kalamidad na nagaganap, especially po frequent floods and our Philippine Navy is at the forefront in the rescue operation. Ano po ang role ng inyong opisina sa disaster response operation? Katulad po rin na pag-usapan yung with Lieutenant pa, yung ayaw kanina po, marami kayong nakita mga DRR equipment dati dyan. Actually, yung Navy, yung Naval Inspector General, we are not on the forefront. Yes. Pero we see to it na lahat ng mga equipment na ginagamit ng aming DRR team ay kompleto. As a matter of fact, during the conduct of the inspection, Equipment kasama sa ginagawa nila kasi natanda ako nung nasa area pa ako. Nag-conduct minsan ng inspection. Actually, from top to bottom, kung baka mamaya may naka-uniform ka nga, wala din naman safety yung may helmet ka nga, yung boots mo naman sira, hindi rin po siya. Tapos, yung mga equipment po, albaw, katulad ng 6x, syempre pagka may baha, yun ang una natin dinideploy para yung mga stranded, tinutulog po natin. Pag mamaya yung 6x naman, pangmalapitan lang pala. Kailangan papaandarin lahat ng equipment, papaandarin lahat ng kailangan paandarin. Tinitingnan nila kung talagang nasa ayos ang lahat ng kagamitan po. Ayun po kasama po yung sa ini-inspect ng Naval Inspector General. So after inspection, may mga recommendation po kayo dito, no? Katulad niyan, is there a need of yung mga ibang pag-procure ng mga equipment as part ng modernization program? yung pag-acquire mo ng mga equipment, yung mga ginagamit lalo na specifically po dyan sa disaster response. Meron po kasi yung pondo na binibigay dati na hanggang sa ngayon, yung Department of National Defense, yung Quick Response Fund para ma-acquire yung mga kagamitan tungkol sa mga ganyan. Nung assign po ako sa logistics, yan po yung program namin. Hanggang sa ngayon po ay tuloy-tuloy na ginagawa. May mga na-acquire na. Ang isang halimbawa po yung mga na-acquire na mga equipment, yung nakita nyo na i-display po nila dito dati. Isa po yan sa mga na-acquire na ng Navy na ginagamit na po namin pagdating ng mga kalamidad. Pagdating ko naman dito sa motivation ko ng personnel, paano nyo ito isinasagawa? So, sa portion po sa trabaho po yung bilang chief admin po sa office, sa part po ng motivation, since kami po yung lagi nagkakandak ng inspection,
tinitrain po namin sila, part po na dapat is, pag nagtatatak sa inspection, alam din po nila yung ginagawa nila. So, we send them on training. Tapos, yung mga basic nila pangangailangan is, syempre, pero provide namin sa opisina. So, yun yung paraan namin para at least yung moral ng personnel namin sa opisina is moral din sila. At hindi rin kami yung natulad dun sa reklamo kasi nagkakandak po kami ng months, yung moral and discipline survey, baka yung mismo opisina namin Reklamo. Hindi, nakakatakutan nga eh. Lalo na pagkano, di ba may mga schedule yan. Uy, tayo may nagawa naman ito. Kailangan, di ba? Di ba kasi usually, sinicheck nyo yung mga uniforms nila, yung mga ina-issue sa kanila. Di ba ganun yun eh? Kaya talaga dininervous. Alam mo natin yan dahil yung mga kaibigan natin. Actually, first day pa nga lang po, inspection na kagad. Yung kagad ang first, yun ang laging first day inspection na kagad pa from yung uniform, tapos yung award, kasi baka yung iba pa, channel, bakit yan lang award mo, bakit ang dami yung activity dito. Minsan kasama po yun sa tinitingnan nila. Tapos yung sinasabi po ni Sir na ilalatag lahat ng uniform kasi yung tama natin, every 3 years po binibigyan sila ng new set uniform. Kaya po, kasi yung iba naman minsan, baka mamaya hindi nila ibinibili na narapat po para sa kanila. Diba? Ganun po, kaya po lahat ito. Oo, kasi merong ano eh, di ba? Merong in cash, di ba? Meron din naman in kind. in kind. Oo. Dito po ma'am sa Navy ngayon, meron na kasing pulisya na yung mga policies na ang dapat ibigay sa mga kasundaluhan natin yung kalahati ng kanilang re-enlistment clothing allowance. Okay. Yung kalahati po, ibibili po, mandatory po na ibibili nila ng uniforme. Upang sa ganon, yung kanilang medyo luma na uniform, Kapalitan. Bago. Oo. Ganun po. Sa ganon, yung kulay ng uniforme ng kasundaluhan, lalo na sa Navy, ay hindi nag-iiba-iba kulay kasi kung minsan yung iba nag-fade na dahil yung uniforme naman hindi mo dapat lagyan ng pangtanggal ng mansa eh. Nilalagyan nila. Lalo na mabilis ang pag-fade. Meron kasi pong paraan ng lalapanin ng uniforme. Pero iba, kung gusto nila yung kanilang S-gray, maging puti, madali lang. Oo nga, pero kasi, mahirap yun pag gray. Yung puti ang madali, di ba pinababad mo lang yung sa ako eh. Sabi pag naka-formation, kasi mapapansin po ninyo na hindi pare-pareho pagka may iba may kupas, may iba may dirty white, di ba? Kailangan pare-pareho. Kailangan pare-pareho. Kaya ako uniform. Doon kailangan dito Okay, so, paano ba ang okay, sabi na pala itong ating Katulad po ng sinabi ko po kanina, ako po yung in charge sa conduct ng inspection. Yes. So yung mga future plans namin ay tuloy-tuloy na maayos namin yung ADI process. Para yung ADI process and rating system, dahil yung naniniwala kami ng aming organization na Philippine Navy is a dynamic organization. So we move forward. So kailangan yung aming ADI process, kailangan we have to move forward also. Kailangan yung ADI process namin ay naka-align based on transparency and good governance. Katulad ng sinasabi ng aking mga Pangulo, that we should be transparent and there should be a good governance. So dyan po kami naka-focus. At the same time, gusto rin po namin na ma-accomplish yung aming mandated na task. At dapat magtuloy-tuloy ito para ma-attain namin yung Philippine Navy vision of becoming a strong and credible Navy by 2020. Naliwanagan tayo, di ba? So, sir, baka may mga mensahe kayo. Do you have any message sa ating pong mga sailors and marines ng Philippine Navy? Opo, to the sailors and marines, continue to live up to the discipline installed by our organization. The Philippine Navy will not tolerate any malpractices. On the other hand, it recognizes also good performance. And for that, in behalf of the Naval Inspector General, we personally thank for all the efforts, collective efforts
that each and every soldier and Marines had contributed to the accomplishment of our task. Yes. What about sa ating po mga listeners, sir? Sa ating po mga viewers, sa ating po website. Okay po, sa ating mga listeners, the Philippine Navy will continue to uphold its mandate and to be worthy of the people's trust. To the stakeholder that supportive to our efforts, we thank them very much, and may they inspire others to innovate efforts. There you are. Yan. Si Commander Juan C. Madriaga Jr. ang ating po naman Chief Inspection ng Division ng Office of the Inspector General. Wednesday, sir, kayo din ang magiging guest doon. Kasama siguro si Major General Valdez. Di ba? Lieutenant Mayo. Opo, sa Channel 4. PTV4, Good Morning Boss. Good morning, boss. That will be every Wednesday at 7 in the morning. Yan. Okay. So, dito lang pa yung ngayong. Meron ba mga nais ipaabot sa ating mga tagapakinig? Sa tagapakinig, visit po yung website namin, www.navy.mil.ph, at saka po like us on Facebook, www.facebook.com/Philippine Navy, at saka binabati ko po yung mga kasama ko sa Naval Public Personnel.